Yan. So, today we will talk about the 4 challenges to the governance. Pero ang una nating tatalakayin sa dalawang tatalakayin natin ngayong araw ay ang traditional challenges. So, kapag sinabi nating traditional challenges, ito yung mga kinakalaban ng bansa natin about sa tradition or about sa mga pinaniniwalaan natin, about sa mga culture at ibang insight natin sa nangyayari sa ating bansa. Pero may tatlo itong salik. Una na nga dito yung external intervention by other countries. So, ito daw yung mga bansang mahihina ay sinasakop or pinapakailaman ng mga bansang mas malakas sa kanila. Nangyari nga ito dati sa bansang Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Dahil nga hindi pa tayo sobrang tatag noon, wala pa tayong sarili nating talagang matatawag na gobyerno, ay nasakop tayo ng mga Espanyol na nung una, spices lang naman yung gusto sa atin. Pero nung nakita nilang maraming yaman sa bansa natin, it turns out na sinakop na nila tayo at yung iba't ibang ideologies natin ay nanggaling na nga sa kanila. Kumbaga, hindi na tayo yung dating pure na Filipino mindset lamang, kundi nahaluan na tayo ng pag-iisip na meron sila. Next is internal political challenge or yung mga problema is nanggagaling naman sa loob nila. Kumbaga, walang involved na ibang bansa or ibang lahi kapag pinag-usapan yung internal political challenges. Kasi yung mga kakulangan or yung mga kamalian, mga challenges ay nanggagaling mismo sa loob lamang ng bansa nila. Katulad na nga ito ng tulad sa Pilipinas, alam naman natin na sa parte ng Mindanao ay gusto nilang magkaroon ng kasarinlan or magkaroon ng sarili nilang gobyerno. Kaya merong mga taong lumalaban at grupong lumalaban para mapasa kanila or sila na yung mag-govern sa Mindanao. Pero yun ay nangyayari lamang sa loob ng bansa natin. Kaya maituturi natin yung internal political challenge. The next one or the last one for traditional challenges is the regional organizations challenging state autonomy. Sinasabi na ito ay authority of the region to govern and administer the interests of the local people according to own initiatives. So ito yung sinasabi ko kanina, no? Kapag nanalo yung mga grupo na lumalaban para magkaroon ng sariling governance sa Mindanao, ito yung matatawag natin na regional organizations challenging state autonomy. Kasi syempre magkakaroon sila doon ng sarili nilang government, magkakaroon sila ng sarili nilang batas, magkakaroon sila ng sarili nilang rights. So, doon sa letter C, sa Regional Organization Challenging, kapag kayong Mindanao talaga nahiwalay sa bansang Pilipinas at naging sariling bansa sila, nagkaroon sila ng sarili nilang gobyerno, doon na papasok yung iba't ibang initiatives, iba't ibang problems, iba't ibang panukala ng grupo or ng mamumuno doon sa dating region lang na yon na magiging o na magkakaroon ng sariling governance. So, yung pangalawang tatalakayin natin about sa 4 challenges to the governance is yung huli natin tatalakayin about dun dahil dalawa lang naman yung kailangan natin. So, the number 2 is challenges from national identity movement. So, ito daw yung mga challenges na unique dahil sa ideologies within their country. So, yung challenges na to ay yung mga paniniwala ng isang country na talagang pinaninindigan nila. Halimbawa na lamang sa Saudi Arabia, 'di ba? Doon sa Saudi Arabia, maano sa kanila yung religion nila, yung Islamic religion nila, yung pagsusot nila ng mga hijab, mga ganon. Ibig sabihin yun talaga matindi yung paniniwala nila doon. Hindi nila yun nilalabag ng basta-basta lamang. At kung labagin man nila, meron yung mga karampatang parusa. At yung mga challenges na nangyayari lamang sa loob ng bansa, yun lamang yung pinag-uusapan dahil it's about national lamang, it's about their nation. Hindi siya lalabas dun sa bansa na yon. And identity movements, ibig sabihin yung iba't ibang mga pagkakakilanlan ay meron din kanya-kanyang mga kilusan sa loob ng bansa na yon. Ayan. So, talo naman tayo sa effects of globalization. Meron din tayong 4 na effects sa kapag pinag-usapan natin ng globalization o yung epekto ng governance sa globalization. Pero, dalawa lang ulit yung tatalakayin natin for today. Number 1, triggers competition or conflict among countries on matters such as economic policy, political system, human rights, environments, and concern. Alam naman natin na kapag pinasukan ng globalization ang lahat ng bagay, ay pumapatungkol to sa isang larang lamang, sa larang ng pagbabago. So kapag ang globalization ay pumasok sa larang ng politika,
maapektuhan din yung mga salik nito. Katulad na nga lamang sa economic policy, pwedeng sa mga polisiya natin dahil sa globalization ay magbago ito. Pati na rin sa political system na meron tayo. Kung dati naniniwala tayo na dapat ang political system natin ay hindi dapat marahas. Pero dahil sa globalization, naging marahas yung political system nyo. Human rights, dati sobrang pinapahalagahan. Pero nung nagpalit or nagkaroon ng globalization, parang pwede nang pumatay anytime basta may kasalanan. Environmental concerns. Kung dati wala kang pakialam sa environment mo, gastador ka sa mga natural resources na meron ka. Pero dahil alam mo yung globalization or nakaramdam ka ng pagbabago na may kailangan baguhin, nagkaroon ka ng concern sa environment mo. Next one sa effects of globalization is governments are now dispersed and are dealing with many stakeholders. So, kung dati, yung mga tao lang sa Pilipinas or iilan lamang yung mga stakeholders na meron tayo. Pero pagka nagkaroon ng globalization, parang dadami sila. Kumbaga sa isang business, dadami yung mga may-ari nun dahil magkakaroon sila ng ambagan or mga percent para doon sa pag-aari ng business na yan. Halimbawa, maliit lang yung business mo, pero gusto mong palakihin ito, pero kulang yung pera mo. So, kahanap ka ng mga stakeholders para magpuhunan sa business mo. And then, lalaki yung business mo dahil nga maraming stakeholders na sa'yo, napapanig sa'yo. So, yung kakayahan mo o yung pagiging may-ari mo, hindi na siya magiging 100% sa'yo. Kasi meron ka ng mga stakeholders na bahagi din ng business mo. So, parang ganun din sa globalization, yung effects ng governance sa globalization. Nagkakaroon ng pagkakahati-hati sa paghawak sa isang bansa o ng gobyerno sa kanyang nasasakupan. Hindi pwedeng halimbawa, mayor lang, hindi ganon. Kaya nga tayo meron mga kagawad, mga barangay chairman, kasi inahati-hati natin yung trabaho or nagkakaroon tayo ng mga stakeholders. Yun lamang po. Thank you.